Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Talagang mga kaibigan, panahon po ay araw-araw na tayong umuulan dito. Kaya medyo malamig na panahon mga kaibigan. Bantayan na po natin yung sisiw natin kasi medyo malamig na po. Ay lang ito mga kaibigan, itong bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Gilbert Lopez, Hilmar Pradilla from Cebu, at saka itong si Manny Visayas. Ang tanong, nito content natin mga kaibigan, kasi may nagtanong sa atin na ilang buwan daw matapos ba ang paglugo ng isang manok po. Sa akin naman dyan mga kaibigan, hindi pare-pareho ang manok mga kaibigan. Pero sa tansya ko po, kasi tayo nagbe-breed, yung mga pula lang 3 to 4 months mga kaibigan ay talagang na tapos na po yan mga kaibigan, 3 to 4 months. Kasi example mga kaibigan, 5 months kumpleto yan, 8 months to 9 months kumpleto na yan. Kaya nga isali sa mga stag derby ay 9 months kasi medyo kuha sariwa pa mga balahibo. Tapos na naman yan mga kaibigan, mag-umpisa na naman yan maglugon sa 11 months old hanggang 14 po. Talagang siguro yung iba ubos talaga, pakumpleto na naman yan mga kaibigan sa 18 months old, ganun. Ang iba naman katulad ng puti ko dati dyan mga kaibigan, nag-umpisa siyang maglugon ay 8 months. Tapos na kumpleto siya mga kaibigan 2 years old. Ang tagal mga kaibigan, totoo yan, lalo na yung mga puti nyo. Tingnan nyo yan mga kaibigan, parang hindi matapos yung paglugon. Umpisa sa pakpak, dito sa buntot kasi mga kaibigan, itong manok maglugon, ang pinakamatagal yan tumubo yung buntot po. Yung lawi, pinakalawi nila, yun po. Pero hindi pare-pareha ang manok mga kaibigan. Pero sa regular lang na kulay, katulad ng mga pula, sa tingin ko po ay 3 to 4 months old mga kaibigan. Yun lang po, napakasimple lang yan kasi tayo naman nagbe-breed talaga 3 to 4 months mga kaibigan, talagang matapos na po yung paglugon. Pero hindi lahat ng kulay, katulad ng mga puti, nako, ang puti mga kaibigan, may puti pa ako dyan, tumanda na lang, naglugon pa, totoo yan. Kaya nga ako mga kaibigan, minsan naisipan ko pong hindi kukuha ng mga puti kasi ang puti matagal mong malaban po kasi ang tagal nila makumplito mga kaibigan. At saka may nag-comment sa akin mga kaibigan, boss, paano ba ang pagbigay ng B22 Rebitson? Nako mga kaibigan, nila lang, i-scan nyo lang yung sa mga lumang video ko po, nandun yun kasi napakahirap mga kaibigan. Kayo, nag-content ako ng paano ang pagbigay, tapos may nag-comment paano magbigay. Yun na lang, i-scan nyo na lang yung mga lumang video natin mga kaibigan, nandun yun lahat. Madali naman yun mga kaibigan kasi hindi naman masyado marami yung binablog natin po. Yun lang mga kaibigan. At saka po, may isa pang tanong mga kaibigan ay daw, kung sweater raw manok natin, paano daw yung pagbigay ng tubig, paano kung maulan? Sinasabi ko na mga kaibigan, kayo na po ang mag-obserba dyan. Pag sweater raw manok nyo, pag maulan, medyo maulan, mainumin mo kahit isang dip lang po, ganun. Pwede namang hindi, depende sa pag-obserba mo mga kaibigan. Pag nakita po medyo basa yung manok mo, huwag mong painumin. O painumin man, pero isang dip lang, ganun lang ba? Kayo na po mag-obserba kasi kayo ang nag-handle sa manok nyo. Hindi na yung pwedeng ilista nyo, ilang dip, maulan, 2 dip, nako. Depende sa pag-obserba yun mga kaibigan. Pinaka-importanting bagay po, yung ipot, ang tingnan nyo po para talagang malaman nyo na talagang tuyo na itong manok nyo o katamtaman lang, eksakto lang talaga ba? Kasi ang sweater naman mga kaibigan, gusto nila tuyo talaga, pero sa akin po mas maganda yung eksakto lang talaga mga kaibigan. Hindi naman masyadong tuyo, hindi naman masyadong basa, yung eksakto lang talaga. Lahat ng bagay mga kaibigan, pag video masubrahan ay masama talaga yun. Yun lang po mga kaibigan. Yun lang ating mapag-usapan sa araw na to. Talagang lang po, talagang usapang magmamanok lang mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.